Ika-25 Kabanata. Ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw, "Nariyan na ang ikakasal! Halikayo't salubungin ninyo!" Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kani-kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, "Pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin." Sumagot sila, "Hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya'y dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, "Papasukin niyo po kami." Pero sumagot ang lalaki, "Hindi ko kayo kilala." At sinabi ni Jesus, "Kaya magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik." Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. At tumubos siya ng 5,000. Ganoon din ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000 at tumubos siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ang pera. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, "Heto po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin, at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko." Sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan." Pagkatapos lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, "Heto po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin, at ang karagdagang 2,000 na tinubo ko." Sumagot ang kanyang amo, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan." Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, "Alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Eto po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin." Sumagot ang kanyang amo, "Masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para pagbalik ko ay may makuha akong interes?" Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, "Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin."
Ang huling paghuhukom. Kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, "Hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot ay binihisan ninyo. Nang may sakit ako ay inalagaan ninyo, at nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy, o walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita?" At sasagot ako bilang hari, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa niyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin niyo itong ginawa sa akin." Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat nang nagutom ako ay hindi niyo ako pinakain, at nang nauhaw ako ay hindi niyo pinainom. Nang naging dayuhan ako ay hindi niyo ako pinatuloy sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot ay hindi niyo binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan ay hindi niyo ako inalagaan." Tatanungin nila ako, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit o nasa kulungan at hindi namin kayo tinulungan?" At sasagot ako bilang hari, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi ninyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi ninyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan." 26 na kabanata. Ang planong pagpatay kay Jesus. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Alam niyo na 2 araw na lang at sasapit na ang pista ng paglampas ng anghel. At ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga taong kumukontra sa akin upang ipako sa krus. Nang mga oras na iyon, ang mga namamahalang pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nagpupulong sa palasyo ni Caifas na punong pari. Pinagplanuhan nila kung paano dadakpin si Jesus nang hindi nalalaman ng mga tao. At pagkatapos ay papapatay. Sinabi nila, "Huwag nating gawin sa pista dahil baka magkagulo ang mga tao." Pinuhusan ng pabango si Jesus. Nang si Jesus ay nasa Betania, sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, lumapit sa kanya ang isang babae. May dala itong mamahaling pabango sa isang sisidlang yari sa batong alabastro. At habang kumakain si Jesus, ibinuhos ng babae ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga tagasunod ni Jesus nang makita ito. Sinabi nila, "Bakit niya sinasayang ang pabangong iyan? May pagbibili sana iyan sa malaking halaga, at maibibigay ang pera sa mga mahihirap." Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama, pero ako ay hindi. Binuhusan niya ako ng pabango para ihanda ang aking katawan sa libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo,
Ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pari. Sinabi niya sa kanila, "Ano po ang ibabayad ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus?" Noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap si Judas ng pagkakataon upang traidorin si Jesus. Sinabi ni Jesus na tatraidorin siya. Nang dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga tagasunod ni Jesus at nagtanong, "Saan niyo po gustong maghanda kami ng hapunan para sa pista ng paglampas ng anghel?" Sumagot si Jesus, "Pumunta kayo sa lungsod ng Jerusalem, doon sa taong binanggit ko sa inyo, at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi ng guro na malapit na ang kanyang oras, at gusto niyang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel sa iyong bahay, kasama ang mga tagasunod niya." Sinunod nila ang utos ni Jesus, at inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang isa sa inyo ay magtatraidor sa akin." Nalungkot sila nang marinig yon, at isa-isa silang nagtanong sa kanya, "Panginoon, hindi po ako iyon, di po ba?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw ng tinapay sa mangkok ang siyang magtatraidor sa akin. Ako na anak ng tao ay papatayin ayon sa sinasabi ng kasulatan, ngunit nakakaawa ang tao magtatraidor sa akin. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak." Nagtanong din si Judas na siyang magtatraidor sa kanya, "Guro, ako po ba yon?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Huling hapunan ni Jesus. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, kumuha siya ng inumin. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama." Umawit sila ng papuri sa Diyos, at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iiwan ninyo akong lahat ngayong gabi. Dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na mabuhay akong muli, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Kahit iwanan kayo ng lahat, hinding-hindi ko po kayo iiwan." Sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Sinabi ni Pedro, "Hinding-hindi ko po kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo." At ganoon din ang sinabi ng iba pang mga tagasunod. Nanalangin si Jesus sa Getsemane. Pagkatapos, pumunta si Jesus kasama ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Getsemane. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, "Maupo muna kayo rito. Pupunta ako sa banda roon upang manalangin." Isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedee. Nagsimulang mabagabag at maghinagpis ng lubos si Jesus. At sinabi niya sa kanila, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat." Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin. "Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating.
ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Binalikan ni Jesus ang 3 niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba talaga kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras lang? Magpuyat kayo at manalangin, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman." Lumayong muli si Jesus at nanalangin, "Ama ko, kung kinakailangang daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo." Pagkatapos, muli niyang binalikan ng mga tagasunod niya, at nadatnan na naman niya silang natutulog, dahil antok na sila. Lumayo ulit si Jesus sa 3 pagkakataon, at nanalangin tulad ng nauna niyang panalangin. Binalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tingnan ninyo, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang taong nagtatraidor sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, na isa sa 12 tagasunod. Marami siyang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. "Ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik, ang siyang pakay ninyo. Dakpin ninyo siya." Lumapit si Judas kay Jesus at bumati, "Magandang gabi sa iyo, Guro." Saka hinalikan siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo rito." Kaya lumapit ang mga tao at dinakip si Jesus. Bumunot ng espada ang isa sa mga tagasunod ni Jesus at tinaga ang alipin ng punong pari, at naputol ang tainga nito. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ibalik mo ang iyong espada sa lalagyan nito. Ang gumagamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. Hindi mo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa aking ama? At kaagad niya akong padadalhan ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit kung gagawin ko iyon, paano matutupad ang kasulatan na nagsasabing ito ang dapat mangyari?" Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at nagtuturo. Bakit hindi ninyo ako dinakip? Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta." Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya, at nagsitakas sila. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ng punong pari na si Caifás. Doon ay nagkakatipon ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng mga Hudyo. Sumunod din si Pedro roon, pero malayo-layo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakuran ng punong pari at nakiupo sa mga gwardya upang malaman kung ano ang mangyayari kay Jesus. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Pero wala silang nakuha, kahit marami pa ang lumapit at sumaksi ng kasinungalingan. Nang bandang huli, may 2 lalaking lumapit at nagsabi, "Sinabi ng taong ito na kaya niyang gibain ang templo ng Diyos at sa loob ng 3 araw ay itatayo niya itong muli." Tumayo ang punong pari at tinanong si Jesus, "Wala ka bang maisasagot sa mga paratang na iyan laban sa iyo?" Hindi sumagot si Jesus. Kaya tinanong siyang muli ng punong pari, "Sa ngalan ng buhay na Diyos, sabihin mo sa amin ngayon, ikaw ba ang Kristo na anak ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na mismo ang nagsabi. At nais kong sabihin sa inyong lahat na mula ngayon ay makikita ninyo ako na anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan na Diyos, at makikita rin ninyo ako na dumarating mula sa ulap dito sa mundo." Nang marinig iyon ng punong pari, pinunit niya ang kanyang damit sa galit at sinabi, "Nilalapastangan niya ang Diyos. Kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang paglapastangan niya sa Diyos. Ano ngayon ang hatol ninyo?" Sumagot sila, "Dapat siyang mamatay." Tinuraan nila si Jesus sa mukha at binugbog.
Sinampal naman siya ng iba at sinabi, "Kung ikaw ang Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo." Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Samantala, habang nakaupo si Pedro sa loob ng bakuran, nilapitan siya ng isang utusang babae ng punong pari at sinabi, "Kasama ka ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Pero itinanggi ito ni Pedro sa harap ng mga tao. Sinabi niya, "Hindi ko alam ang mga sinasabi mo." Kaya pumunta si Pedro sa may labasan. At isa pang utusang babae ang nakakita sa kanya at sinabi sa mga tao roon, "Ang taong iyan ay kasama ni Jesus na taga Nazaret." Muli itong itinanggi ni Pedro at sinabi, "Sumpaman, hindi ko kilala ang taong yan." Maya-maya nilapitan si Pedro ng iba pang naroon at sinabi, "Isa ka nga sa mga kasamahan ni Jesus, dahil halata sa pagsasalita mo." Sumagot si Pedro, "Sumpaman at mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong yan." Noon din ay tumilaok ang manok, at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Kaya lumabas si Pedro at humagulgol.